Mga bagong bayani, yan ang turing natin sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at pinaglilingkuran ng ibang lahi para may maipadalang pera sa pamilya. Literal silang bayani para sa kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas dahil sa sakripisyo na kanilang ginagawa, maiahon lamang sa hirap ang mga mahal sa buhay. Matagal na panahon ang pananatili nila sa ibayong dagat para magsilbi. Ang iba nga ay taon pa ang inaabot ng kontrata o dekada pa bago maisipang bumalik ng bansa. At sa tuwing pagbabalik nila, dala ang baong pangarap na ginhawa sa pamilya kasama ang pasalubong na puno ng mga bagay na dugot pawis ang pinuhunan. Ngunit paano kung ang pagbabalik pala ng ating kababayan ay sa isang wooden crate na ito nakalagak at kung ang tipikal na mga ngiti ang sumasalubong mula sa pamilya ay napalitan ng pigati, lungkot at dusa dahil sa kamatayang dinulot nito sa kamay ng mga mapang-aping amo. Magandang araw! Ngayong oras na ito ay ating tatalakayin ang buhay at kamatayan ng isa nating kababayan na nakipagsapalaran sa bansang Kuwait. Dito ay masisilayan natin ang kanyang hindi magandang karanasan sa Kuwait na sumasalamin rin sa iba pa nating mga kababayan na dumaan at patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanilang mga amo. February 2018, nagulantang ang lahat dahil sa balitang may isang domestic helper sa Kuwait na isang taon nang nawawala ang natagpuan sa loob ng freezer sa isang apartment. Lubos na nagpagalit ang balitang ito sa mga tao ng Pilipinas at maging ang noong gobyerno ni dating Pangulong Duterte ay naalarma kaya ito ay umaksyon para bigyang atensyon ang kalagayan ng mga OFW sa Middle East. Ito ang kwento ng buhay, bigati at kamatayan ni Joanna Demofelis. Welcome back para sa isa na namang kakaibang kwento na pupukaw ng ating atensyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, make sure to subscribe para sa mga kakaibang istorya. Click the subscribe button and push the notification bell para lagi kang updated. Also, please like, share and comment on this video para mas lumawak pa ang maabot ng istoryang ito. Ito ang kwentong kakaiba dahil bawat araw, bawat tao, bawat kanto, may kwento. Si Joanna Demofelis na tubong Sara, Iloilo ay isang OFW sa Kuwait. Sa edad na 26, siya ay nagsimulang magtrabaho bilang isang housekeeper para sa kanyang mga kamag-anak sa Parañaque. Dahil dito, nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang mga magulang at nagkaroon siya ng kalayaan na maglibot-libot sa mga pasyalan at shopping mall sa Maynila. Ngunit nang tamaan ng malakas na bagyong Yolanda ang Pilipinas noong 2013, ang kanyang mga plano ay kasama ring nawasak. Ang pamilya ni Demofelis ay isa sa libo-libong Pilipinong naapektuhan ng nasabing bagyo. Sila ay nawala ng tirahan at ang mga naipundar sa probinsya ay sa isang ulap na glaho. Dahil sa nasabing trahedya, nagdesisyon si Joanna na humingi ng tulong sa kanyang tiyahin na si Agnes Tobales hinggil sa plano nito mag-apply bilang isang OFW upang matiyak ang maayos na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Noong May 2014, 5 buwan matapos makipag-usap sa kanyang tiyahin, nakaalis ng bansa at nakasakay ng eroplano si Joanna patungong Kuwait. Siya ay labis na natuwa at tinanggap ang alok ng recruiter na naging instrumento para maireto siya sa isang sponsor sa Kuwait upang maging kasambahay doon. Ayon sa pinagmula ng balita, si Joanna ay nainganyo sa offer dahil sa alok nakikita ito ng 10 beses ang laki kung ikukumpara sa buwanang kita dito sa Pilipinas. Si Joanna ay nagtrabaho bilang kasambahay kay Mona Ali Hasun at Nader Esam Asab sa Al-Shaab District sa Kuwait. Bilang OFW sa Kuwait, may mga mahigpit na lituntunin na kailangan sundin ni Joanna. Mahigpit ang patakaran ng kanyang mga naging amo, kinumpiska ang kanyang cellphone at pinapayagan lamang siyang gumamit nito tuwing 3 buwan. September 2016,
naiulat na nawawala si Joanna Demichelis. Isang taon nang lumipas, wala pa ring balita ukol sa kanyang kinaroroonan. Taong 2018, buwan ng Pebrero, matapos ang halos 1.5 taong paghahanap, natagpuan na rin ang kinaroroonan ni Joanna. Ngunit sa kasamang palad, siya ay wala ng buhay. Ang masakit pa nito, ayon sa mga opisyal ng Kuwait, natagpuan ang katawan ni Demichelis na nakalagay sa loob ng isang freezer at inabandona sa inalisang apartment ng mag-asawang naging amo ni Joanna. Dagdag pa nito, may ebidensya na ang babae ay tinorture at pinatay ayon sa lokal na media. Naniniwala ang mga otoridad na siya ay pinatay higit sa 1 taon na ang nakararaan. Ayon sa otopsiya, bago siya namatay, ang 29 na taong gulang na Pilipina ay may mga nabasag na tadyang at internal hemorrhages. Kasunod ng pagkakatagpo sa katawan ni Joanna, ang mga amo nitong sina Nader Essam Asaf at asawa nitong si Mona Hassoun ay napabalitang umalis ng Kuwait. Dahil dito, isang manhunt operation ang ginawa ng Interpol. Nang mga sumunod na buwan, ang mag-asawa ay nahuli sa Syria. Ayon sa Al Jazeera, si Asaf na isang Lebanese national ay inilipat sa Beirut, samantalang si Hassoun naman ay ikinulong sa Damascus. Ayon sa Associated Press, inatulan ng isang Kuwaiti court ang 2 amon ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa araw ng linggo matapos ang 1 buwan ng pagkakaaresto, pag-amin at paghahatol ng kasong pagpatay. Samantala, ang bangkay ni Joanna ay naibalik sa Pilipinas noong February 12, 2018. Sinalubong ito ng mga kaanak at pamilyang nagdadalamhati at hindi makapaniwala sa sinapit na kamatayan matapos ang 2 taong paghahanap sa kanya. Noong March 3, 2018, araw ng Sabado, inilibing si Joanna sa kanyang bayan sa Sara, Iloilo. Daan-daang tao ang dumalo sa kanyang misa ng libing, kasama na si kalihim ng paggawa Silvestre Bello III. Nang siya ay inilibing, iniukit sa kanyang lapida ang mga katagang, sapagkat kung tayo'y nabubuhay sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay sa Panginoon. Sa wakas, si Joanna ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Maaaring naging biktima rin si Joanna ng illegal recruitment, isang negosyo na kaakibat sa isang bansa na may tinatayang 10 milyong OFWs. Nang ipamalas ni Joanna ang kanyang hangarin na magtrabaho sa ibang bansa noong 2013, inirefer siya ni Tubales sa Our Lady of Mount Carmel Global E-Human Resources Incorporated. Hindi ito simpleng referral lang. Sa pag-endorso kay Joanna, kumita ng 13,000 pesos si Tubales mula kay Aram Mittimbang na naghanap ng mga OFWs na magtatrabaho sa Kuwait. Nangako si Mittimbang ng 5,000 pesos para sa bawat referral, sabi ni Tubales. Hindi malinaw kung bakit siya binayaran ng dobleng halaga sa kaso ni Joanna. Ayon sa National Bureau of Investigation, si Joanna ay nasikaso ng Fadila Faris Kawed Coder Recruitment Office habang siya ay nasa Kuwait. Ayon sa NBI, ang 2 amo na pumatay kay Joanna ay kanyang pangalawang amo na. Hindi malinaw kung sino ang unang amo ni Joanna at kung bakit siya umalis at paano niya natagpuan ang mga Lebanese na sina Nader Essam Asa at ang kanyang Syrian wife na si Mona Hassoun na mga sospek sa kanyang pagpatay. Si Abrantes, Muhammad at Tubales ay inimbitahan ng NBI habang ang mga among sina Asa at Hassoun ay naaresto sa Lebanon kung saan hinatulan ng kamatayan. Matapos ang pagkamatay ni Joanna, itinatag ng Department of Labor and Employment ang isang command center para sa mga kaso ng pang-aabuso sa OFW at nagpadala ng isang rapid response team upang bantayan ang mga pang-aabuso sa mga bansang nasa Gulf. Dagdag pa rito, nagbigay daan ng pangyayari sa mga pamahalaan ng Pilipinas at Kuwait na magkasundo at paigtingin ng isang bilateral agreement na nangako ng mas maraming proteksyon para sa daan-daang libong OFW sa Kuwait. Sa pagkamatay ni Joanna Demichelis,
nag-issue ang Department of Labor and Employment ng temporary ban sa mga Pilipinong gustong pumunta at magtrabaho sa Kuwait noong January 19, 2018. Makalipas ang 3 linggo, February 12, nag-issue ang Philippine government ng complete ban sa mga bagong magtatrabaho sa Kuwait. Ang isang bansang kagaya ng Kuwait, tulad ng iba pang mga bansang Arabo, ay gumagamit ng kafala sponsorship system, isang lumang sistema para sa mga dayuhang naghahanap ng trabaho sa bansang denomina ng mga dayuhan. Sa ilalim ng sistema, ang mga manggagawang dayuhan tulad ng OFW ay hindi maaaring pumasok sa bansa upang magtrabaho batay lamang sa kanilang sariling kwalifikasyon. Kailangan nilang humanap ng isang sponsor na magiging tulay nila patungo sa bansa. Ang mga sponsor ay maaaring mga kumpanyang nagkakaroon ng milyon-milyong dolyar o simpleng pamilyang Kuwaiti na naghahanap ng mga kasambahay. Ang pagpapadala ng OFW sa Kuwait ay kadalasang nakasalalay dito. Batay sa datos mula sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA, mahigit sa 240,000 Filipino workers ang ipinadala sa Kuwait para sa trabaho. Karamihan sa kanila ay mga babaeng domestic helpers. Sa kaso ng mga domestic helper, kinakailangan ng Kuwait ang domestic servant visa na karaniwang isinasagawa ng isang ahensya ng recruitment. Mahigpit ang mga alituntuning nakapataw sa mga domestic helper. Kadalasan, ang amo ang may hawak ng pasaporte ng manggagawa. Hindi maaaring magpalit ng trabaho ang manggagawa kagaya ng mga domestic helper nang walang pahintulot ng kanyang mga amo. Kung sinibak ng amo ang kanyang manggagawa, kailangang maghanap ng ibang sponsor ang manggagawa o maide-deport siya. Kung tumakas ang manggagawa mula sa trabaho, maaari siyang parusahan. Bukod sa mahigpit na batas na namamahala sa mga domestic helper, ang mga batas na nagpoprotekta sa kanila laban sa karahasan ay hindi epektibo. Ayon sa isang artikulo ng Kuwaiti Times na isinulat ni Sana Kalim. Sa pagtatapos ng kaso ng pagpatay kay Joanna Demafelis, hindi lamang ito isang trahedya para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa isang malaking hamon sa mga ahensya at pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga OFW sa ibayong dagat. Ang kanyang pagkamatay ay dapat maging paalala sa atin na patuloy na kailangan ng agarang aksyon at pagtutok sa mga issue ng pang-aabuso at illegal recruitment sa labas ng bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng kanyang pagpanaw upang palakasin pa ang mga hakbang tungo sa mas maayos at ligtas na kalagayan para sa ating mga kababayan na nagsusumikap sa ibang bansa para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-push ang notification bell para sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito ang kwentong kakaiba.